Mother's Day na Mahal talaga. halimuyak pa rin, pero parang iba yung halimuyak niya. Naku, magugulat kayo sa kwento nito. Ayan. Kala mo totoong flowers yan, ha? Pero para masimulan na natin ang chikahan tungkol sa mga bulaklak na to, batiin na natin mga manonood. Good morning, mga kapatid! Alright, May 9, moyang damal-damal sa wikang agutaynin. Pahirap tayo ng pahirap. Blooming ang ating Thursday, tulad na lang nito mga inilatag nating mga bulaklak, mga perfect gift idea para sa nalalapit na pagdiriwang natin ng araw ng ating mga minamahal na mga ina. Tama, Jess. Naku, napaka-special po talaga ng araw na ito at hindi na nga nalalanta, extra special and sweet pa itong mga flowers na ito. Plus, made with so much love pa nga. Parang araw-araw na pagmamahal sa atin ng ating mga mommy, nanay, ina at mama. Right, Mal? Yes, Mama Dims, agree na agree ako dyan. Mga bulaklak na gawa sa Pinoy classic dessert na pastillas. Pilipinong sweet treat ito na gawa sa gatas at asukal. Di ba, Justin? Oo, di ba? O, gusto mo ng ano? Aba, Bouquet? syempre! O, ito yan! Hindi natin yung Advance tatanggihan. Happy Mother's Day, mga Thank kapatid, you, di ba? Joss. Salamat. Kasi mga pastillas to, mga kapatid. That's crazy. That's That's crazy. crazy. O, di ba? Kasi Okay. madalas nakahulma lang na parang mahabang candy yung pastillas, di ba? Pero nakukulma rin ito sa iba't ibang hugis tulad ng bulaklak. Yan, di ba? Ito yung bibigyan ka ng bulaklak. Sabi mo, oh, how sweet. Di ba? Sabi mo, Totoo. Mismo. diba? Sweet. Yun. Ito pa po ang isang fun fact dito po sa Pilipinas, pinakasikat ang pastillas sa saan? Sa San Miguel, Bulacan, di ba po? Ayan. Meron nga silang sariling pista doon, di ba? Tampok dyan, hindi lang yung mismong pastillas, pati na rin yung kung paano na binabalot, yung may mahabang mga nakadikit na makulay, di ba? Pero dito muna tayo sa mga pwedeng pang Mother's Day gift ninyo. Ito na po ang mga pastillas ng Sweet Blooms kasama si May De Vera. Good morning! Good morning, May! Good morning, Miss May! Good morning, good Ang morning. sweet naman ni May. Good morning po, Good kapatid. morning. Good morning, kapatid. Good morning, good morning. Napakaganda ng set natin today, Miss May. Punong-puno ng bulaklak. At hindi lang yun kasi 2-in-1 siya. Kumbaga bulaklak na, tapos edible pa. Yes, ma'am. Kasi parang nanay talaga eh. Laging 2-in-1. All in one pa All in nga. one. Can I just say, Miss May, ang bango mo. Di ba? Ako pa man din, I'm big on perfume. Pero, okay, with that being said, eto ba ay sinimulan ninyo? Because usually it's pastillas, so it's just pastillas. But flowers, what was the idea about? Paano nagsimula yon? You like flowers too? Kasi po, allergic ako sa flowers. Pangalawa po, lagi akong in love. So yung dati kong boyfriend na asawa ko na, nireregaluhan ko siya ng bulaklak. Kasi Buti lagi na lang akong sinabi mo, naniniwala. Asawa mo na kasi akala ko mag-usapan natin. Lagi lang Kasi Medyo mabahabang usapan. Lagi akong naniniwala that the best way to a man's heart is through his stomach. So Your matakaw yun husband. talaga. Yes, lagi kong pinagluluto. So, ginagawan ko siya ng something special. Na lagi kasi medyo, yun nga, creative. Hindi ako bumibili. Gumagawa ako pa. Pero bakit pastillas? Kasi kadalasan pag nakakita ho tayo ng edible na flowers, kadalasan chocolate yung nakikita natin, di ba? Yes, that's So right. bakit pastillas yung naisipan mo ngayon? Kasi mahal na mahal ko yung mga Filipino delicacy eh. Parang gusto kong i-upgrade talaga kung anong meron tayo. So, yung mga gatas natin na local, ingredients na local. At saka yung mga, yun nga, mga nagtatrabaho sa amin is mga nanay din. Tsaka maganda dito, ito yung talagang patok na Filipino dessert Yes, na ma'am. delicacy, Yes, which is ma'am. pastillas. Ayan na, why don't we try it? Tikman na po natin. Tikman mo, Yes, okay. yes. Okay. Pwede na kayo dito. magbukas. Ayan. Kahit na yan, pwede. Kahit ano. Kahit alin, kahit You know what? I Alin, wanna alin? try the I want the roses. roses. Oo nga, ma'am. Oo nga, sige. May Let's try iba for ba the itong roses. flavor? Depende sa kulay? Wala po eh, just the okay. color. Yung isa lang Color. talaga, regular na pastillas lang. Okay. So, can I Pero just tingin say, ko, oo. Mami, meron kasing full-blown na rose. Meron Yes, din that's yung rose parang blooms. bud pa. Oh, pag maliit pa lang, for only 25 pesos, mapapasaya mo na yung nanay mo. Pwede na. Pag medyo may konting budget, 95 Uy, pesos. pwede to sa mga teachers. Yes, Actually, pwede. Diba? Alam mo, ang maganda pa dito, at least nakalagay expiration Sunflowers, date. berberas. May nakalagay na expiration date. So at least pag binigay mo, hindi sila manghuhula kung hanggang kailan nila pwede kainin. Ito, Miss May, magkano to?
That's 60 pesos. May nakalagay na po Ito, dyan. oh, Happy Mother's Day. Yun. Gusto ko yung sabi mo, hindi talaga siya malalanta. Hindi siya malalanta. Tsaka may expiration date po. Yung Yun. bawat Sige, try natin. Ako, level up ako agad doon ako sa sunflower na may kasamang cookie. Wow, may Yan! Pero ito yung cookie din, pastillas ba Mami. sa harap? or cookies pa rin po. Cookies siya. So meron pa rin Ayan, ganun. alam ko kung like to taste po. Sige. Pag ito kasi ang kinain natin, uubusin Hindi namin yan nirorolyo sa Ito na lang sugar. ako. So, very less sugar siya. Okay. Yun talaga. Less sugar. Oh, Yung yan na, kinalakihan oh. natin na pastillas, yun talaga yung lasa. Wow, sarap. Yes. Tapos ang dami. Very classic. Usually, ba, tipid yung ganyan, mag-share-share kayo ng mga kapatid mo, yung ganyang kaliliit. Ngayon, sa'yo, buong flower. Yes. Tsaka, ayun, 45 days siya. So, pwede siyang iregalo, pwede siyang ibiyahe. Siguro ang Hindi siya pinakamahirap dito, may yung paggawa ng mga pera. Opo. Saka, Ang proseso nun. may drying system po kasi kami. So, hindi mo kasi pwedeng hawakan ng pastillas. Once ginawa siya, it would take you 12 hours Okay. bago namin siya 12 mabawa. hours. Okay, gets ko na. Okay. Tapos niluluto. Mami, rin yung namin. amoy pa lang, amoy mo Gatas. Gatas. Gatas We are talaga. using the finest ingredients po talaga. So, high quality. High quality. Miss May, ang tanong ko, syempre, kunyari, pag nirigaluhan nila yung mommy sila ng ito or kung sino man, what if gusto nilang i-display muna bago nila kainan? So, how long yung shelf life na pwede siya munang i-display bago kainan? Or kailangan bang i-ref? Ito po, bagong gawa sa July pa. So, almost 3 months. Alam nyo, di ba nakakatawa pag niregaluhan ng mami? Saan nilalagay? Sa Santo Niño, sa altar. So, napakaganda talaga siyang pangregalo. Pero ito napansin ko lang, hindi katulad ng normal na pastillas na binudburan ng asukal pa. kaya- Bakit ito, iniba ninyo? Ginawa ninyong, tanggal muna natin yung asukal. Ayaw natin maging diabetic lahat eh. So, dapat careful din tayo sa paggamit ng asukal. Ang cute to. Yes, Merong yes. maliliit. That's 95 pesos. 95 May- pesos. Maganda kahit sa Pakita natin, tita, pakita. auntie, Ito, lola. Ano yung Ito, original ito. na product? Rose candy pa. Rose candy. Tapos nag-evolve Magkano na yan? siya. Nag-evolve na. 95. Ay, teka, nagpaplano na Okay, si, okay. para sa, perfect to para sa Mother's Day. I'm sure Valentine's Day, Yes. talagang napaka-busy mo rin. Tama po. Mami, look, it's a different That's flower. tulip. 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 I like that. Tulip. My Na favorite pastillas flower. din. Na pastillas. Magkano itong buong bouquet? That's 1,860. Wow. May dried flowers din siya sa gilid. Oh, so meron siyang extrang ano. May extra designs siya. designs. I love it. So parang mas ano ba, mas makakamura ka kung bumili ka na nung malaki ka sa solo-solo o ganun din ang May price? arrangement charge po kasi kami. So we okay. add that to the arrangement charge. Alam niyo po, meron nga akong regalo sa mga mommies dito. Oh, wow! Ito po talaga malalaking bouquet. Prepare ko sa Ayun. inyo. Kasi, so we have this here po. Happy Mother's Day po sa inyo. Salamat! Ramdam ko na agad ang Ramdam Mother's niyo Day. na. Pero alam mo rin naman yung mga anak mo kakain. Nakauna yan. ka. Alam mo, Nakauna ito. ako magbibigay. Sige, Oh my God! Ayan, nakauna na ako sa mga husband nyo po. talaga. Actually, this Nakauna is na the ako. first Mother's ka Day talaga. gift I've ever got. Wow! Sana ma-enjoy Miss May, ninyo. you will And you can always be also enjoy it memorable. with your kids. Thank you so much. Ang ganda. Sarap. Kulay pa. Tsaka nakakatawa yung pastillas. Talagang alam mo yung classic pastillas na dumidikit sa ipin mo. Oo, Pero yun enjoy diba? ka. Mismo. Pero enjoy ka, di ba? That's part of the experience. Experience, Oo. exactly. Sabi ko nga, naalala ko dito yung maliit na, na kahon. Tapos, share kayo, bitin na bitin Bitin, ka. oo. Naku, Mas hindi na bitin. pinag-aagawan, Mami. Yung sharing kasi, ano yun, depende yun sa usapan. Pero I just wanna say, hindi pala siya cookie. It's actually a full pastilla. Pastillas. Hindi siya Yung cookie. tulip. Ito pong sunflower Yung- cookie. Opo. Ito po, Ito, cookie. tinikman ko na Yeah, to. we have Ayun. Okay, Miss May, i-invite naman natin sila na ma-experience ang mga pastillas na ito. For Mother's Day po, perfect gift talaga. Marami po kaming mga branches sa malls. You can check our Facebook, Sweet Blooms. Nasa mga atriums kami, ng mga malls. And you can also visit us or chat sa Facebook. We can also deliver para kung sikreto man yan, we can deliver to the doorstep. Para surprise. I'll move it for you, yes. Secret admirer. Opo, gano'n. para sa mga gustong magsorpresa ng nanay nila, Nice. pagkakataon nyo na, say it with flowers. Yun. Kasi Yun. ito, Mother's Day, bawat isang piraso nakalagay Happy Mother's Day. So very touchy talaga sa mga nanay. Ganda-ganda ni Okay. Miss May. Ganda-ganda ng aura mo. Parang gusto kong tawagan lang kita para lang makipag-chikahan. Sige, magchikahan tayo next time. Ay, naku, Na-feel ko rin maraming yan. salamat. Thank you sa aming Thank you very paunang much Mother's po Day for the flowers. chance. Thank you, Hope you May. enjoy po, sweet. And sweet Salamat. bloom. Salamat po. Opo, gawin pang extra sweet ang araw ha. Stay blooming with positivity. Ako po si Chiki Roa Puno.
Libre lang naman po talaga ang magpaka-sweet. Totoo naman, huwag na kayong mahiya. Share na natin paramdam yan, lalo na sa inyong mga minamahal. Ako po, si Dimples Hermanas. One day before Friday, kaya ito na lang ang inspiration and motivation. Ako naman po, si Maui David. Huwag na rin kalimutan idagdag sa inyong happy morning routine ang pag-iisaya sa inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At sa mga kababangon pa lang, tara na sa lubungin ng araw ng may ngiti at pag-asa. Ako si Jess De Los Santos at samahan nyo kami sa masayang pagbati ng Good Morning, Kapatid! Ito naman, ang iba pa nating inanda ngayong araw Thursday. Mami Chiki, Opo, meron tayong friendly reminder, lalo na sa panahon ng social media. Kaunting preno sa panghuhusga at pagsasabi ng masasakit na salita sa kapwa. Ang epekto po ng cancel culture, hihimayin natin yan sa Payong Kapatid. Patuloy pa rin ang tag-init, mga kapatid, at isa sa mga maaaring sakit na dulot nito ay ang atake sa puso. Paano ba maiiwasan ito, lalo na sa panahon ngayon? Alamin kay Doc Dex sa Sabi ni Doc. Sa pagpapatuloy naman po ng ating house tour sa bahay ng mag-asawang sina Ice Sigera at Liza Dino, sisilipin pa natin ang ilang bahagi ng kanilang masayang tahanan, ang mga kwento naman ngayon sa My Bahay. From beauty pageants hanggang online funny content at ngayon, to Kapatid Network, kilalanin natin trending. Bisaya Wonder Inday Fatima, magipagkulitan sa atin mamaya, live yan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Sa pagpapatuloy po ng aking house tour sa rustic industrial na tahanan ni na Ice at Liza, ipapasilip ng dalawa ang iba pang mga DIY furniture pati po ng mga priceless items sa master's bedroom nila. Sama-sama po nating bisitahin ang celebrity couple sa ating My Bahay. Safe space, magulo, comfort zone. Ganito ilarawan ng celebrity couple na sina Ice at Liza ang kanilang may bahay. Sa loob ng kanilang tahanan, damang-dama ko ang Team Kahoy vibe. Hilig din ni Ice at Liza ang mga do-it-yourself or DIY furniture. Gaya na lamang ng sliding door na ito at ang lighting fixture na kanilang dining area na gawa sa travesia o riles ng tren. I like this door a lot. There's a story. Ayan! Ako yung nag-suggest niyan. At least meron pa ng isa, pero hindi ko nakabit. May ambag. Oo, ang ganda. Saan to galing? Pinagawa. Pinagawa lang yan, nakikita lahat mo, yan. Pinagawa. Tapos binili nyo na lang yung ganitong Pinagawa din yan. Ano yan? Oh, binili din, Ginawa binili lang din yan. As in talagang DIY siya. Ano ang pinakamasarap na niluluto ng mami? Oh my gosh, napakarami. Katulad ng... Siyempre, number one talaga for me. Yung niligaw siya noon, adobo talaga yung... Yay, sarap! Talagang kailangan mo ipasok. Siyempre, siyempre, no. Swabe naman yung pagkakapasok. Dahil chef din si Liza, isa sa mga house rules niya ay kailangan laging organized ang kusina. Since si Liza, when she cooks, gusto niya, nakikita niya yung... Lahat. Na, andito yung Even spices. At saka you just know that it's a functional kitchen. Wala ito dito dati, yung island. In 2014, bago kami lumipat dito, I had my own cooking show on YouTube. Tapos gusto namin siyang ilipat dito kasi palipat-lipat kami ng kitchen. So we wanted to
create this island. Pero simula na nabuo to, hindi pa kami nakapag-shoot. Gusto ko lang malaman, whose idea is it to have good lighting? Both naman. Both, yeah. Gusto namin... Ice is very particular na kailangan warm. This is my favorite part po. Kasi I made this when I was like 11. This is a drawing of my mom and my dad. Pero I made the heights very different. I just want to make it very obvious. And realistic. Opo, realistic po. So yung mami po pinakamatangkad. And then dad's like right down there. Pinasilit din ni Ice at Liza ang kanilang master's bedroom. Nandito rin ang his and hers work area. The plan was for this to be my mini studio. Kumbaga, Parang she can rehearse by herself na. Nakadisplay rin dito ang ilang guitar at Star Wars collection ni Ice. Dagdag ni Liza, favorite bonding nila ang manood ng movies at video kiss session. Pero teka, paano ba nagsimula ang love story ng dalawa? Unang nagkakilala sina Ice at Liza sa isang TV show noong 1999. Taong 2014, ikinasal na sila sa Amerika. What else is there for you to want in life? May mga dreams pa ba kayo? Oh yeah. Siguro ngayon, because of the company that we have, mas lalo pa kaming naging dreamers, di ba? Yeah. Siguro yun, how do we immortalize our advocacies? Yeah. Like, kumbaga, through films din, di ba? Kumbaga, may medium na kami, meron na kaming platform. So, yung Fire Nice kasi, it's a live events company, it's a production company, we create digital content. So, parang ngayon, nasa-challenge kami lalo, how do we get these messages across that we embody, yung kumbaga yung sinasabi mong nire-represent namin. It just tells me that you have so many other things that you are doing, not for yourselves, but for other people. Thank you for having us here. Salamat. I super enjoyed being with you guys. What a family. Beautiful family. Hindi mo ako sinama doon. Kunya hindi tayo alis. Oo, Diba? tsaka alam mo, ang sarap ng vibe ng bahay nila. No pretensions. Ganda. Naku, yan yung talagang hanggang pamorningan. Ang ganda nung sinabi mo sa dulo, beautiful family. It Kasi is a talagang beautiful family. nire-reflect nung bahay yung kagandahan ng pamilya nila. Pero pili ko, Mami Chiki, kung nandun tayo, talagang magre-request tayo kay Ice na Oo, kumanta magiging siya. kantahan. Magre-request tayo kay Liza na magluto. tayo. Magluto. Diba? At saka magsayaw, flamenco, di ba? Alam mo na. Oo nga na At pala. saka, again, we're so grateful kasi bihira naman talaga din silang magka-oras, magkasama kasi pareho naman silang magkaiba ng mga passion na ginagawa. May mga negosyo pa sila. So I'm just very grateful. Thank you, Alice, and also Ice. Salamat sa pag-oo sa amin sa may bahay. So, nakafocus lang kasi ako sa Star Wars collection Ayun nila. na, sabi na nga ba eh. PlayStation 5. At naka-display yan. No, of course. Proud fans sila, di ba? Yes, nakakatuwa. Mama Dims, thank you also for sharing that with us. Napakaganda. Ito naman po, abangan natin mamaya. Beauty Queen turned online star. And Day Fatima, bagong kapatid na mga kulitan pa natin live. At ito naman sa Payong Kapatid, isang maling hakbang o salita, cancelled kaagad sa netizens. Ako, pag-uusapan natin ang epekto ng cancel culture at cyberbullying. At sasabi ni Doc, mas mataas ang tsansang atakihin sa puso ngayong mainit ang panahon. Tatalakayin ni Doc Dex Makalintal kung paano yan maaagapan. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Isa sa mga sakit na pinalalala ng matinding init ng panahon, ang heart attack. Pero paano nga ba ito maaagapan? Ito ang sabi ni Doc. Mas mataas ang tsansa na atakihin sa puso ngayong mainit ang panahon. May tuturing na heart attack kung nabawasan o tuluyang tumigil ang pagdaloy ng dugo mula sa puso ng pasyente papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagdudulot ito ng pinsala sa puso at sa mga dinadaanan nitong ugat.
Kapag mainit ang panahon, doble kayo din ang puso sa pagbomba ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang death rate dahil sa cardiovascular diseases sa mga bansa kung sobrang tindi ng init ng panahon. May 5 warning signs ng heart attack. Isa na rito ang matindi at biglaang pananakit ng dibdib. Nariyan din ang pagkahilo na maaaring sabayan ng pagsusuka. Nararanasan din ang pananakit ng panga, leeg at likod. Madalas na sinasabayan ito ng pangangalay ng braso at balikat. Higit sa lahat, hirap sa paghinga bago mauwi sa mismong atake sa puso. Maaaring mas matindi ang sintomas na maranasan ng mga kalalakihan. Kung ikaw ay edad 60 pataas, mahilig sa sports at iba pang mabibigat na gawain, alagaan ang puso at maghinay-hinay muna ngayong tag-init. Para sa may mga iniinom na gamot sa puso, antabayanan nyo rin po ang inyong mga kalagayan. May mga gamot na nagdudulot ng hindi magandang reaksyon sa katawan kapag nabibilad sa matinding init. Ugaliin ang regular na pag-inom ng maraming tubig para pangalagaan ng puso at iba pang organs. Iwasan ang paglabas kung hindi kinakailangan, pero kung hindi maiiwasan, tiyaking magdala ng panangga para hindi mabilad sa araw. Bawasan o tigilan na rin ang pag-inom ng alak pati na rin paninigarilyo na nagpapataas ng tsansa ng sakit na ito. Guard your heart mga kapatid para mapahaba pa ang inyong mga lives. At kapag tungkol sa heart health, huwag magatubiling mag-ask Doc Dex sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Thank you, Doc Dex. Thank you, Doc. Di ba yung parang usapang puso, kahit kailan naman talagang mahalaga yan. Pero lalo na ngayon sa init. Yes. Take all the necessary precautions dapat. Kung talagang hindi maiiwasan na kailangan lumabas, katulad yung sinabi ni Doc Dex, magdala ng payong hanggang maaari. O sombrero man lang. Oo. Ano pa, tubig. Ito nga. Ay, tsaka yung kagaya ng in-unbox ni Q Yung nung fan. sa ano. Ay, fan! Okay din yun. O kasi kung napansin nyo, medyo maraming na-heart attack lately. So what more pa because of I think because hindi mo siya iisipin as immediate threat. Na, mainit lang, kaya ko yan. Pero in truth, medyo silent killer ang heat kasi hindi mo alam hanggang saan mo kaya. So hanggat maaari, lalo po yung mga senior natin, mga bata, iyan ang alagaan natin. Alam mo si Ate Vico, mamaya ipapacheck up yun kasi nahihirapan siyang huminga. Feeling ko sa init. Sa init. Kasi minsan din ang mindset ng mga tao kapag lalabas, halimbawa initan, isipin nila, okay lang yung pupuntahan ko, aircon naman. Pero kailangan mong isipin yung oras na kakainin mo pagpunta sa kung nasaan ka, papunta dun sa pupuntahan mo. Posibleng kung nakababad ka sa initan, baka maka-apekto rin yun sa'yo. Naisip ko rin yung contrast nung napakainit, biglang napakalamig. I'm sure may epekto rin yun. At saka kung napansin nyo rin, because of the heat na so sobrang init, mas pagurin tayo. Yes. Grabe yung pagod natin, di ba? Minsan, lalo na kung naglakad ka sa arawan or babad ka sa ilalim ng arawan, pansinin mo yung tulog mo talaga ang lalim or minsan ang aga pa lang tulog ka na. Kasi may exhaustion din talaga that really comes with the heat. Diba? Mga mami, huwag niyo kalimutan yung sarili niyo kasi syempre naatupag niyo yung mga anak ninyo na siguradong meron silang inumin, na meron silang pinapaypayan niyo sila. Bimpo, nakalimutan niyo na yung sarili niyo. Huwag niyo kakalimutan. Dapat kayo din, kayo muna. Kayo muna. At wait, idagdag lang din natin dahil may mga nababalita din. Yung mga bata po, ingatan po natin kasi lalo yung mga baby hindi makapagsalita. Diba? Na kung mainit na or what. So, we always want to provide po hydration for our children. Yeah. Ayan. Thank you, Doc Pamaypay. Dex. Pag walang fan, ito, pamaypay. Thank you, Doc Dex, once again. At ito naman po ang dapat abangan mamaya sa Frontline sa Umaga Express. Minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila, pag-aaralan na ulit ng Wage Board kung magkano ang pwedeng itaas. Department of Migrant Workers nagbukas ng 100 slots para sa mga nais maging caregiver sa South Korea. At K-drama na Moving My Dearest at Night Flower big winners sa Big Sang Arts Awards. Huwag na huwag po kayong alis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Pasadaan na natin ang ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Caban. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman.
Pag-aaralan na ulit ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagtataas sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region simula May 16. Ayon sa Labor Department, NCR ang unang sasalang sa review dahil malapit na ang anibersaryo ng huling wage hike nito noong July 2023. Susundan naman ito ng iba pang rehiyon pagpasok ng Hulyo at Agosto. Una nang sinabi ng DOLE na sigurado namang mabibigyan ng aumento sa sahod ang mga manggagawa matapos ang wage review sa kada rehiyon. Alinsunod po yan sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng Labor Day noong May 1. Tiniyak na National Irrigation Administration na hindi magiging kompetisyon sa traders ang pagbebenta nila ng 29 pesos kada kilo na bigas sa Agosto. Sabi ng NIA, posibleng makatulong pa ito sa mga trader. Sa ilalim kasi ng consolidated farming na ginagawa ng NIA, iisang uri lang ng bigas ang tinatanim ng mga kooperatiba. Kapag binili ng traders ang whole grain rice, maaari pa raw nila itong gilingin para maging brown rice. Nasa 100 milyong kilo ng bigas ang inaasahang makuha ng NIA sa Agosto. Manggagaling ito sa mga kinontrata nitong mga kooperatiba ng magsasaka. May sakop na 40,000 hektarya ng taniman. Aprobado na ng House Appropriations Committee ang 89 billion pesos na budget para sa Universal Social Pension ng mga senior citizen. Sa ilalim ng nasabing panukala, makakatanggap na ng buwanang pensyon ang lahat ng senior citizen sa bansa. Sa ngayon kasi, mga indigent o mahihirap na senior citizens pa lang ang nakakatanggap nito. Sakaling maisabatas ay 500 piso ang matatanggap ng mga non-indigent na senior citizen. Tataas po yan sa 1,000 piso pagkalipas ng 5 taon. Nagbukas ang Department of Migrant Workers ng 100 slots para sa mga nais maging caregiver sa South Korea. Magsisimula ngayong araw ang registration na tatagal hanggang bukas, Biyernes. Maaari itong gawin sa website ng DMW mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Bukas ito sa mga babaeng edad 24 hanggang 38 years old. Tinatayang nasa 49,300 ang buwanang sweldo nito. Yan po ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 Everywhere sa online para sa iba pang mga update. Salamat po. Napaka-beautiful naman ni Miss Ruth today. Thank you for that. At ngayon naman po, usapang showbiz naman tayo. Nagpaalam na ang aktres na si Bel Mariano sa kanyang karakter na si Caroline sa Can't Buy Me Love. Ibinahagi ni Bel ang ilan niyang litrato kasama ang cast at production members. Sa caption, sinabi niyang forever grateful siya sa mga nakasama niya sa pagbuo ng kwento ng serye. Kwento ni Bel, natutunan niya mula sa ginampanan niyang karakter na kahit nagbibigay ang pera ng temporary happiness, it can't buy her love. Game naman daw po na gumanap bilang Jezebel ang high street star na si Andrea Brillantes. Ayon kay Andrea, wala pa siyang impormasyon tungkol sa reboot ng Jezebel. Pero kung ibibigay raw sa kanya ang role, tatanggapin niya raw ito. Klinaro rin ni Andrea na dahil sa pagmamahal niya sa free diving, kaya madalas siyang nasa dagat at hindi para sa Jezebel. Sa ngayon, busy si Andrea sa sequel ng Senior High na High Street na ipapalabas na po simula May 13. Star-studded naman po ang prestigiyosyong Baeksang Arts Awards sa South Korea. Gitgitan ang labanan pero deserve ang mga nagwagi, kabilang na dyan si Korean superstar Kim So-yeon na bibisita sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Khaled Karen. Warrior! Nakuha ng action fantasy drama na Moving ang grand prize sa television category sa 60th Baeksang Arts Awards, ang pinakamataas na award-giving body sa entertainment sa Korea. 연인 남궁민님 축하드립니다. Si Nam Gungmin naman ng seryeng My Dearest ang nagwaging Best Actor for TV. 밤에 피는 꽃 이한희님 축하드립니다. Nakuha naman ni Honey Lee ang Best Actress for TV Award. Para naman sa kanyang performance sa seryeng Night Flower. 아지가 무슨 왕이야 왕. 저 누가 이놈 자식아.
Binigay naman sa pelikulang 12-12 The Day ang grand prize sa film category at Best Film Award. 황정민 선배님 축하드립니다. Ang bida naman niyan na si Wang Junmin ang nagwaging Best Actor. 네, 파묘의 이도현님 수상하셨습니다. 축하드립니다. Ang opa namang si Lee Do-hyun ang nagwaging Best Supporting Actor. Para naman yan sa kanyang pagganap sa Exuma. Sa parehong pelikula, nagwagi ring Best Actress si Kim Go-eun. 김수현님 축하드립니다. Si Queen of Tears lead star Kim So-hyun naman ang ginawaran ng Prism Popularity Award. Speaking of Kim So-hyun, bibisita siya sa Pilipinas sa June 29 para yan sa kanyang Eyes on You tour. Sa May 18, ang bentahan ng ticket para sa show ni So-hyun na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. January last year lang nang huling beses na bumisita sa Pilipinas ang Korean superstar para sa isang fan meet. Nagbabalita mula sa Frontline, Kalad Karen, News 5. Makalipas naman po ang halos isang taon mula nang siya'y masangkot sa gulo sa poblasyon. Humingi ng tawad sa kanyang pamilya at sa lahat ng naapektuhan ng insidente ang host comedian na si Aura Briguela. Sa kanyang open letter sa Instagram, una siyang nagsorry sa kanyang pamilya. Aniya, mas pinili niyang takbuhan at talikuran ang problema. Inamin niya ring wala siyang tapang harapin ang kanilang mga issue sa isa't isa. Dagdag pa niya, alam niyang hindi magiging madali pero pipilitin niyang magbago at ayusin pa ang kanyang buhay. Sa hindi niya pinangalanang involved sa nangyaring gulo noon, humingi rin siya ng paumanhin at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya nito ng pagkakataon. Nagsorry rin siya sa kanyang sarili. June 2023 nang maaresto si Aura matapos masangkot sa isang gulo sa bar sa Poblacion, Makati. Nakalaya siya makalipas ang isang buwan matapos siyang makapagpiyansa. Tagal na pala. Oh, 1 year. 1 year na. Balikan tuloy na, napaisip ulit tayo. Yes, Mama. Ang daming mga nangyayari, no? Like, ako kasi ang stand ko dyan pag nakikita ko yan, parang kapag nangyayari yan, parang nare-remind tayo. Pero ako, bilib ako kay Aura in the sense na may accountability siya na kasi akin ang accountability doesn't have to be rushed. Kung hindi mo talaga kaya at the moment, pwede naman yun. And we can be very forgiving, not just of others, but of ourselves. Kasi di ba sinabi niya na humingi din siya ng sorry sa sarili niya. And kadalasan, di ba, ako, feeling ko, Mami, ang pinakamasakit na failure sa lahat, yung feeling mo na fail mo yung sarili mo. So maganda dun sa statement niya, ang all-encompassing bukod dun sa binanggit mo na yung sarili niya, in-acknowledge din niya yung shortcomings niya. Bukod dun sa mga taong involved, dun sa nangyaring insidente, pero maging dun sa pamilya niya. Oo. May pagpapakumbaba. Yes. Kasi sabi mo nga naman, kuminsan hindi nare-realize agad. Kuminsan, magmamature ka, bata pa si Aura So, paglipas ng panahon, yun na nga, nare-realize mo yung mga nagagawa mo, napapag-isipan mo, yung feedback ng tao, yung mga nangyayari pang iba sa buhay mo, lahat yon parang nagsasama-sama at nagkakaroon ka ng bagong pananaw, di ba? And tingin ko naman, maganda sa Pinoy, mapagpatawad tayo. Mabilis na naman tayo makalimot. Totoo yan. In other lighter news, Beksang Awards and Kim So-hyun coming to Manila. Uy, grabe naman. Alam mo, nakakasuha siya. Ang lalim na usapan, pero dun tayo sa parang super light naman. You know why? Kasi na-feel ko yung parang, ay, oo nga yung nangyari. Naalala ko tuloy. So, sabi ko, pa-light naman tayo ng news. Ang gagwapo. Ang gagwapo. Pero di ba, nung umakyat yung girlfriend niya, parang nag-ano siya, heart eye siya. All the best siya sa akin. Alam niyo si Kim So-hyun, no, I just realized, so nasa Queen of Tears siya, which is a trending show right now, na supposedly surpassed Crash Landing on You. Alam mo ba, nasa Crash Landing on You din si Kim So-hyun. Yeah, pero hindi siya main role. But he was there, and he was also in It's Okay Not to Be Okay. Which is also another show na talagang nag-trend din for many reasons. Parang alam ko may it's relatable to parang mental health, yung It's Okay Not to Be Okay. Ayun. Kaya patok na patok. At ang dami naman talagang Pinoy na nagmamahal sa kanya, di ba? Paano ba makabili ng ticket dyan? Minsan nga mag-Korean theme tayo dito. Subukan natin
mag-Korean team tayo si Justin minsan. eh. Kung bigyan mo ng opa outfit si Justin. Kaya. Outfit, kaya ba? Yung hairstyle. Ibang set. Magpapaperm na rin ako dito. Nabibingin na ako sa sobrang daming mga May pa-charades na Kasi gaganap may, dito. ano ba, Tagalog, 2 words, high street. High street. Alam mo kung bakit pag ikaw pala yung nag-host, parang nakakahiya pag ibibida mo yung sarili mong show. Gusto nga namin pag-usapan. Excited talaga kami most of all because ang ating Mami High Street, nakaka-proud. At nakita nyo na ba ang napakagandang poster ng Yung High nga eh, Street? poster pala. By Sir Justin Besana yan, photos by Eileen Yat. Pakiramdam ko, poster pa lang may kwento na. Oo. May gusto Ina-analyze ipahiwatig. mo yan. Oh, hindi, Ina-analyze na tinatanong yan. ko nga siya. So ano ba to? Sinong tinatapakan mo rin? Gusto ko lang sabihin na ang huhusay nila sina Miss Ana Abad Santos, sina Kuya Mon Confiado, Ate Angel Aquino, all these amazing veteran actors na idol ko. Tapos nandun ka. Ako feeling ko kasi nasa gitna ako dahil mas bata pa rin ako sa kanila. Pero kagabi ang kataping ko si AC Bonifacio at si Harvey Bautista at si Blythe or si Andrea. Ang laki na nung miniature mula nung kadenang ginto namin na acting, yung lalim, nakaka-proud. So, dahil ang laki-laki ng success ng senior high of course, Dreamscape, nakaka-excite talaga yung High Street. At ang maganda dyan, kami ang papalit sa Can't Buy Me Love. So, hindi kailangan mo lang masyado. Wala akong choice. Naka-program na ako. Naka-program ka dun na. Para hindi ka na masyadong malungkot. Oo. Ikaw naman siguro na-feel mo yung kay Belle kasi siya, di ba, nalulungkot. At saka, Ayan, alam niyo ang Can't Buy maganda Me Love. dyan, Mama, na-realize ko, pag nanood siya ng High Street or tayo, katabi lang natin araw-araw, tatanungan natin sino si ganyan, sino si ganyan. Dito niyo Sino yung makukuha sa pumatay ng JK. Pero ang sagot ni Mama Dems ay inaantok ako. Inaantok ako. Bawal today. Oh. Akala nyo makakaisa kayo, hindi yan. Hindi. Quiet lang siya dyan. Ay, gaya. Ito po, sa aming pagbabalik naman, pag-uusapan natin ang epekto ng cancel culture at cyberbullying sa mga nabibiktima nito. Ganda yan. Tuloy-tuloy lang. Ang Good Vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik pa rin ang Good Morning, kapatid. Sa panahon po ng cancel culture, kaya ka naman pabagsakin, ayun, ng isang viral video o kahit nga post lang di ba? Hindi natin napag-iisipan minsan na malaki rin ang epekto nito sa mga nagiging tampulan ng masasakit na salita. Narito ang aming payong, kapatid. Hindi pa man uso noon ang terminong cancel culture, may ilan ang naging tampulan ng pangungutya ng mga netizen. Isa na nga sa mga unang na-cancel si Paula Salvosa, aka I'm a Liar. 2012 nang mag-viral ang video ni Paula na nakikipagtalo sa isang security guard. So I'm a liar. Nung dumating yung officer ng LRT station, that's the time na medyo nag-lay low siya and she was like, "Ma'am, hindi ko kayo na-blow at ma'am, hindi ko kayo sinigawan." That's the time na lumabas yung line ko na, "So, now you're making me look like a liar." I think at 8 o'clock in the evening of that day, na-upload na yung video. And then it was totally blown out of proportion. Nagalit na yung mga netizens. My inbox exploded. Ganyan. And at 1 a.m., one of my relatives called me and told me na, "Hey, nasa Facebook ka." And my world crumbled.
Sunod-sunod ang natanggap na komento ni Paula. Ilan sa mga yan may kasama pang pagbabanta. Well, I don't know if it's common na makatanggap na tawagin kang demonyo or itutulak ka nila sa LRT kapag nakita ka nila. Deserve mo daw na i-gang rape, ganyan. Kung magulang mo kami, ikakahiya ka namin. At noong 2019, na-diagnose siya ng bipolar 1 disorder at complex post-traumatic stress disorder o PTSD. Paliwanag daw kay Paula ng kanyang psychiatrist, meron na siyang bipolar 1 disorder bago pa ang insidente. At isang araw ito sa kanyang manic episodes. Usually, naririnig lang natin yung post-traumatic stress disorder sa mga taong galing sa wars. But we also experience it through different traumatic incidents or events in our lives. And that's one of those. But I say complex because hindi lang siya yung nag-trigger yung mismong event, but also the experience, the cyberbullying, and everything that came after and even before that. Ginamit itong oportunidad ni Paula para mas kilalanin ang sarili at mapalalim ang kanyang pananampalataya. When I came to know the Lord and finally had a relationship with Jesus, that's the time that I have found a community, a Christian community, a spiritual family where you're not judged, people accept you, you are loved, and you know that you are forgiven. Sa ngayon, nasa healing stage pa rin daw si Paula. Pero unti-unti raw bumubuti ang sitwasyon niya sa pamamagitan ng therapy. Ang natutunan daw ni Paula sa insidenteng ito, palawakin pa ang kanyang pangunawa. Doon papasok yung empathy and compassion. Instead of them empathizing toward you, ikaw yung nag-empathize sa kanila. Ikaw yung mas nag-grow ng mas malaking compassion at empathy para sa mga tao na hindi naiintindihan. May payo naman ang eksperto sa mga tulad ni Paula na nakaranas ng cyberbullying. Pause ka muna, pag-isipan mo nga kung ano nangyari, no, and get help din, no, kasi lalo at hindi rin maganda sa mental health ng mga tao yung ganung pangyayari nun. Maganda makakuha ng professional help, even kausapin mga kaibigan mo, no, so hingi ka rin ng advice kung bakit ganito yung nangyayari. Ay nako, si Paula, alam mo, magpapasalamat tayo dahil binigyan tayo ng oportunidad na pag-usapan itong bagay na napakamahalaga ngayon. Na sabi nga lang, lipat cancel culture ang tawag dun 12 years ago. Diba? So ngayon, ito talagang napaka-relevant na talagang pag-usapan. Gusto kong mag-take off dun sa huling sinabi ni Paula nung sa kanyang pagbabago na ang importante talaga is intindihin ang mga motivation ng tao kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin. So yan ang gusto ko itanong sa inyo to start off our discussion. Sa tingin ninyo, wag na natin pag-usapan si Paula kasi nakwento na niya. Pag-usapan natin yung taong nag-upload o kumuha ng video ni Paula at in-upload niya sa social media. Jess, tingin mo bakit niya ginawa yun? Alam mo yung natural tendency ng tao na gusto natin meron tayong sense of control sa mga bagay. Yung minsan gusto nating i-control yung naratibo, yung kwento, base sa kung ano yung nasaksihan natin at paniniwala natin. Minsan kapag nakakita ka ng ganyang isang eksena, halimbawa yon sa isang railway station, pakiramdam mo pag pinost ko ito, baka it's my way of saying na gusto ko ng social justice para dun sa pakiramdam kong taong nagrabyado. Diba? Ipopost mo na lang, pero at the same time, iisipin mo rin, yung ba talaga yung tamang pamamaraan para makakuha ng sa tingin mo, sinasabi mong hustisya para dun sa taong nagrabyado. Na kailangan ko pang i-post online at para makita ng ibang tao at makakuha rin ng opinion o simpatya ng ibang tao. Okay, that's one motivation. Ikaw sa tingin mo? Ako, Mami, nakikita ko yan. May mga tao nakakalungkot mang isipin na magpo-post at magbe-video sa'yo dahil para sa likes. Para sa pag-usapan. Or minsan, pag may problema ka, nagiging deflection siya. Imbis na makita ng mga tao yung mali sa'yo, ipakita mo na lang yung mali sa iba. Kasi para hindi mapapansin yung kakulangan or kasobrahan sa buhay mo. Ang tawag nila dyan online ay mema. Diba? Mema-sabi. Yung mema-sabi. Kasi you know, we had a talk, Mama, kasama ko si Sir James Deacon sa UST. Etong weekend lang na to, it was about cancel culture. Kasi walang exemption yan. Mapamataas ang antas mo sa buhay, mapamababa. Lahat pwedeng maging biktima
naman yan. But at the end of the day, iisipin mo ano ang motibasyon ng taong nag-post niyan. Ang problema kasi, Mama, meron tayong collective idea. Ibig sabihin, ginawa ng isa, gusto ko kasali ako. Yes. So gawin natin lahat. Lahat. So yun, so far, narinig natin isa parang social justice, palaban, meron akong gustong itama. Yung isa, meron akong gusto itama tungkol sa sarili ko, di ba? Na doon ko na lang ilalabas. Sa'yo, Maui, nasan ka? Ako, actually, both naisip ko, Mami, yung either the social justice or gusto lang nila ng clout. Gusto nilang mag-trend sila online. Ako yung naunang nag-post, ako yung unang nakasaksi. I mean, to at least spread it online. Pero siguro dahil nasabi na nila almost what I think it could be, I'll say na I think it's really important when you post something like that to come from a good place with good intentions. If it's something eksena na parang you want to spread awareness, kunyari may nang sa scam or whatever, something to that effect, then that's okay because you're trying to help the people. But if it's to bring somebody down for likes, I don't think that's nice, di ba? Ibabangga ko lang dyan. Yes, Naalala Mama. mo, meron nangyari na parang nag-viral din at halos makancel si Megan Young. Pero that's coming from a good place. Yes, yung sa hair. So, hindi mo ma-explain eh. Pag Yes. online, yun lang yung medyo tanong ko doon. Na paano lang. kung you're coming from a good place? Si Megan, ginanon niya kasi, Yes. pero grabe Sa ang ibang culture pagka-cancel pala sa kanya. kasi. Feeling ko doon din pupunta yung medyo matipis kasi yung linya na naghihiwalay between cancel culture and call-out Yes, culture. oo. Iba ang calling out sa kinakancel mo yung Okay. tao. Tama. Depende din sa intention at sa motivation. Oo, kaya nga maganda rin na tinitingnan natin, ito mismong napanood natin na kaso, yung nag-post tungkol doon kay May. Kasi para, ayun na nga, pwede ang sabi mo rin ang nahagip din ni Maui is parang siguro sometimes when you don't feel you are seen, Yeah. gusto mong Yeah, gumawa ng makakauna bagay lang. na magbibigay ng atensyon sa'yo. Yeah. Sa'yo, ano pa naiisip mo na motivation kaya? Ako naman, sa mas simpleng motivation na lang, di ba? Whenever you see something na kakaiba, di ba? Whether it's a statue or whatever, di ba? Ano yung unang mong gagawin? Baka pipicturean mo, o i-video mo. Not necessarily to upload, pero ipapakita mo sa friends mo. Di ba? Yes. Ito yung nakita ko kanina, ganito, kakaiba siya. And so, feeling ko may proseso din yun eh. For example, pag nandyan ako at nangyayari yun, number one, documentation. What if may legal something, whatever, at least may nagdo-document. May audio yan, may video, di ba? So, depende rin sa paggamit ng documentation na yan eh, di ba? Alam mo, tama si Justin. Kung minsan hindi ka kailangan pumunta laliman eh. Kasi yan din ay reflection ng ating lipunan ngayon. Yes. Ganun na ngayon eh. Lahat naka-cellphone, lahat gusto nyong naka-document, Yes. di ba? Gusto nyo i-share. Tsaka maaaring, journalism din yan eh, di ba? Yan, oo. Kung naging insidente talaga yan, which is naging insidente nga, pag, ipinadala sa news station or whatever, at least may basehan sila sa totoong nangyari dyan, di ba? Isa pa na hindi pa natin nababanggit and reflection din sa ating panahon ngayon. Iba, trabaho, bayan. Di ba? Yes. Yung mga Pwede rin. magtotroll, army, meron yung silang mga ganyan. nagtotroll o kaya nagbabas. Kuminsan dahil doon sila kumikita. Pero yung sinabi nyo nga, nandun din ako eh. Either yung isa, yung parang gusto mo ng hustisya dahil gano'n ang pagkatao mo, napalaban ka. Gusto mong itama ang mali. Yung isa naman, may problema ka na hindi mo alam kung paano lulutasin o hindi ka maka-escape, ilalabas mo sa ibang paraan. Yung ding projection na yung bagay na tingin mo ayaw na ayaw mo sa sarili mo, ibibintang mo na lang sa iba. So meron din yung ganyan, yung how to deal with your own demons, di ba? And then, yun na nga, yung isa nga na parang kabuhayan, marami talagang mga dahilan. Pero ang kailangan nating isipin at tandaan, lahat ng ating aksyon, di ba, meron niyang epekto. Yes. Na kailangan talaga tayo, ginamit mo na yan kanina, nag-uusap tayo tungkol sa showbiz, yung accountability. So, yun ang kailangan ngayon nating isipin. Kapag ginawa natin ito, ano man ang motivation nyo, maganda man o hindi, naisip pa natin ang magiging epekto dun sa iba. Yes. And yun. Tsaka mami, add ko lang, nabanggit to ni Mama Dims kanina off-air, na minsan sa isang storya, there's your truth, there's my truth, and then your side of the story, my side of the story, and then the truth. So minsan talaga, napansin ko, ang mga netizens, napakabilis humusga, mag-judge, mag-comment. And you know, nobody is perfect, diba? Tsaka ang akin lang, siguro before you make any comments and add fuel to the fire, i-check nyo po muna ano ba talaga yung storya. Yes. Kasi unfair po yun sa mga taong nadadamay. Tapos yung grabe ng pagkadamay nila, umaabot na sa mga PTSD, depression. Minsan hindi po natin nare-realize na ganun kalaki po yung impact na nabibigay ng simple nating comment.
na hindi Totoo. maganda. Totoo. Snowball Masakit. effect eh. Masakit. Di ba? At saka ang hilig din kasi nating magkwento at gumawa ng kwento. Totoo. So ang nangyayari, para maiba, magdadagdag ka ng konti na akala mo inosente, pero lalaki pala. Yes. Hilig din talaga kasi ng mga Pinoy sa chismis. Totoo So kapag meron naman. kang nasagap na isa, kahit wala kang basehan, gagatungan mo para lang mas mapalaki. Mas marami akong makukuha ang likes. Mas marami akong makukuha ang attention kapag ginatungan ko to. Empowering information, Oo, di ba? eh. Parang feeling mo, galing mo pag alam mo lahat o pag may Sa panahon ka. kasi ngayon, information is currency. So pakiramdam mo, kapag meron kang alam, may power ako. Kahit sa comment section, pwede i-like yung comment mo eh. Tama. Di ba? I-like. Yan na nga eh. Pati yung pag-uusga, hindi lang dun sa taong kinunan mo, pati na rin yung mga nagko-comment. So maganda rin isipin kung bakit din tayo nagko-comment in the way that we do. Talagang kailangan kalawakan lang talaga ng pag-intindi. Hindi ibig sabihin na ikokondinan nyo. Hindi ibig sabihin na pag may nakita kayong pangit, halimbawa pag may nakita kayong basher or troll, na ikokondinan nyo na okay lang yon dahil naiintindihan nyo kung na sila. Hindi. Para lang kung kayo yung biktima, mas madali ng konting matanggap kung isipin nyo, naku, may pinagdadaanan yung taong yon, di ba? Gandang diskusyon. Napakagandang diskusyon. I feel ko ang dami nating take away. At saka itong cancel culture na to is really a hot topic. Yes. Lalo na with the social media these days. No? So, let's have a part 2. Dapat, Mami Chiki, what do you think, diba, for this cancel culture topic? Pero ito naman po, sa aming pagbabalik, makikilala natin ang TikTok sensation at Bisaya beauty queen na si Inday Fatima, our newest kapatid. Abangan ang aming kulitan kasama sa Mamaya Live. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Hinahangaan ngayon ang Bisaya influencer at soon to be certified kapatid na si Inday Fatima. Dahil sa kanyang beauty and wit, patok ang kanyang mga content sa social media. At para makakwentuhan pa natin siya, kasama natin live ang probinsyana beauty queen, Inday Fatima! Ayan, good morning! Ayan, napakaganda na naman ang ating umaga. Yes si po. Inday. Good morning, kapatid. Or should I say sa Bisaya, maayong buntag kaninyong tanan. Yes! Sa lahat ng mga taga Mindanao, Sarangani, mayong buntag. Good morning po sa inyong lahat. Thank you so much. Kagwapa. Kabalo ko. Gamay. Gamay na. lang. Kaya akong bana from Cagayan de Oro. Kay ay pag binuang kay Kabalo. Magbisaya. Okay. Pero, okay, tell us more about your journey with pageants until now. Kasi this is a big jump as well, no? So, would you say yun na ang parang stepping stone mo going to showbiz? Actually po, I started joining pageants when I was 13 years old po. 13 years Ilang taon old. ka na ngayon? 24. So, 13 po ako nag-umpisa. Then, parang inisip ko po dati na pag magsali ako ng pageant, yun yung stepping stone ko para maging artista. So, every year po, sumasali po ako ng pageants po. Iba't ibang pageants yung napanalunan ko na din po. So, parang sabi ko, baka magiging artista ako someday kapag pinagpatuloy ko po. So, iba't ibang national pageant na din po yung sinalihan ko. Miss Earth, Binibini, and then ngayon po, Hiyas ng Pilipinas. Reigning Miss Tourism World Philippines po. So, ayun. And I never thought na talagang, ayun po, madidiscover. Talaga? Alam mo kung ganyan ako kaganda at ganyan ako kasexy, iisipin ko, ay nako, ang tagal naman nung mag-discover sa akin. Pero yan, paano ka ba na-discover? Dahil talaga sa pagsali sa mga beauty pageants? Hindi po. Talagang nakilala po ako sa pagti-TikTok sa Facebook. Kasi parang pinakita ko lang talaga kung sino po ako. Yung simpleng probinsyana. Anong sample? Nung pinaka nag-trending na mga videos mo? Ano po, kasi tinatawag ko yung mga fans ko, mga Inday ug mga Dudong. Sa Inday probinsya. ug Dudong. That's why po tawag din sa akin Inday. Kasi sa bahay po, Inday, asa naman ka? Anak man na siya. Anak man na siya. Ganyan ba siya? Ganon. So parang Inday, sige na pong kaglaag. Ganon. So parang tawag ng mga lola ko sa akin talaga, tsaka ng mama ko Inday. So yun talaga yung brand na parang nakilala po ako. Kasi kung titingnan niyo po ako, parang
ay maganda, maarte, mga ganyan po na mga ano. Pero talaga sa totoong buhay, sobrang simple po kasi hindi man po kami mayaman. So parang at a very young age, natutunan ko na yun kung gaano kahirap ang buhay. So you need to work hard in order for you to earn. Agree. Ako naman, ang gusto ko dito, Mami, is that a lot of our guests now embrace where they come from, who they are. Oo, kasi ikaw naman, half Norwegian. Ay, yes, ano naman yung from that side ng pamilya mo, ang nakuha mo? Mukha lang. Pero ang puso talaga. Actually po, si Daddy sa Pilipinas na more than 20 years na siyang Hi, nakatira. Daddy! Hi, Daddy, Mami! Papinoy na rin talaga si Daddy. Opo. Nag-Bisaya si Daddy? Gamay lang po. Feel ko nakakaintindi siya, pero hindi siya nakakasalita pa talaga. So yung pagkain niya, kumakain siya ng ampalaya, mga ganun talagang Kinilaw, sugba, ganyan. Paano sila nag-meet ni Mami na curious tuloy kami? Paano nga? Ano sa Manila lang po, si Mama, 15 years old that time. Pero turista si Daddy, nag-visit na. Kita mo na, biglang Nabighani Yes po. It says you're also a licensed medical technologist. Ano yun? Medtech po sa laboratory. O, di ba grabe yung talon ko po talaga. Beauty queen na, medtech pa. Marunong ka mag-extract ng dugo. Yes po. Ayun po. Kasi parang inculcate sa akin ni Mama na parang bago ka mag-showbiz or anything, kailangan tapusin yung pag-aaral. Kasi since siya hindi po nakapagtapos, so parang sabi niya, anak, magtapos ka ng pag-aaral talaga. So yun po, parang gusto ko po talaga kasi maging doktor din in the future. So ayun po, pinursue ko yung medtech. Pwede pa tuloy. Yes po, kasi pre-med siya na course bago maging doktor. Pero syempre kanina na pag-usapan natin yung pagiging beauty queen mo. Yung mga beauty queen ngayon, meron na silang, kumbaga, ina-advocate. Meron na silang mga partner na programs. Ikaw ba, ano yung pangunahing advocacy mo? Actually po, since I'm working in the medical field as medtech, so I'm promoting, of course, yung healthcare. Actually po, I worked before dun sa organization yung Akay ni Sol, actually promoting and helping all the persons with disabilities. So sila naman din talaga yung parang, alam mo yun, hindi masyado talaga nabibigyan ng importansya. So yun po yung advocacy ko sa mga PWD po. Ang ganda. Tsaka so young, no? Ang ganda na ano. Okay, so yung mga TikTok contents mo, bukod sa pagiging Bisaya, ano pa yung mga fini-feature mo dyan? Meron din beauty, fashion, ganyan? Beauty, konti lang talaga. Kasi parang ako, sa TikTok po, hindi po ako masyadong nagme-makeup. Parang yung simple lang po talaga. Ayan! Yung mangga talaga. Yung kalami. Kalami, di ba? Hindi mo naman din kasi kailangan ng makeup. Ano na? Maganda. So, ayan. Ayan po, bagoong, bulad. Yan po kinakain ko doon. Bulad. Ito yung mga bagay na nakita natin, kaya kami napamahal sa iyo. Ang dami-dami mong followers. Pero eto na, nandito ka na. Sabi nga namin, kapatid na, future certified kapatid. So, sabihin natin, in 5 years, ano nakikita mong ginagawa mo na, Inday? Working with TV5. Ay! Sorry! Ano yung gusto mo? Ano yung gusto mong gawin? Ayun po, talagang dream ko din po talagang maging artista. Pero opo. So parang ayun nilulook up ko in 5 years. Sana marami pa yung shows. Anong roles? Mga Or hosting ba? Or acting? Ano ba? Pwede both. Pwede. Tingnan mo, Mama Dit. Kayang-kaya. Ano kaya mga roles, Dimps, na bagay kay ano? Ayan. Ako, alam mo, ang nakikita ko, Mami, sa kanya offhand, parang mga Sandra Bullock, yung pwedeng funny, na serious, medyo dramatic. Kasi medyo aware siya, very self-aware siya, Mama, sa pinanggalingan niya. So that tells you na kaya niya humugot. Diba? Tama ba ako sa basa ko? Tama po, tama. Oo, ganun. At saka, alam mo, Mama, syempre, being married to a Bisaya, I know for sure that all the Bisayas I know, like sa TV also is Bisaya from Zamboanga naman yan siya. So alam ko, they're very, very kind-hearted. Kaya malambot ang puso niyan. Kung akong tatanungin mo sa asawa ko, siya ang softy ba? Tama ba, no? Yan siya. Tama ba malambing ni Mami Dimps sa'yo? Tama po yan. Pero minsan misinterpret din kami ng tao. Kasi kung magsalita kami, minsan medyo matapang kayo. So, Inday, asa na mo ka? Pero talagang softy naman din mga Bisaya. Yung accent lang talaga namin the way magsalita, medyo matapang. Pero hindi po. Bisaya, mababait, saka magaganda. We're so excited for you talaga. Thank you so much po. Ang swerte naman nating mga kapatid dahil nandito ka. Ako po, sobrang happy for this opportunity. Ito naman, mas kilalanin pa natin si Inday Fatima. Ito na, handa ka na ba? Meron tayong game called Get to Know Inday. Ayan! Okay, unahin na natin ha. Mami, ikaw na. Okay, madali lang. Pahirap na pahirap ha. Number 1, anong paborito mong almusal?
Oy, bulad. Ay, bulad. Ay, bulad. Eh, sabihin natin sa kanila kung anong bulad. Dry fish. Uy, ang sarap. Bulad. Na may kasamang Kamatis. Kamatis. ayun, Suka. Sinangag. Ay, Sinangag. nagugutom ako. Next. Okay, Order ito. na tayo. Okay, ito next question. Sino ang nagpapakilig sa'yo ngayon? Ay, naku po. Meron ako mga crush din na artista. Sige, pangalanan na natin yan. Sino po? Pangalanan na natin. Yama. Kahit isa lang. Sabihin natin, malay mo, maging katrabaho. Yeah, okay or lang yan. paging Safe yan. Si Joshua Garcia. Pakiliggan mo yan. May ganun eh. Grabe yung pilig niya sa Garcia. Pero ibig bang sabihin siya din yung dream mong makatrabaho? Oh, sana, OMG. Bagay sila kasi matangkad din siya. I-manifest natin yan. Okay, next question. Saan ang dream destination mo? Ay, sa Canadadi, sa Norway po. I haven't been there. Oh, you haven't been? Where ba? Oslo? Norway po. Ay, yeah, Norway. Oslo. Malapit. Nice. Okay. So, ano yung comfort place mo naman? So, probinsya po sa Sarangani. That will always be my comfort. May specific spot ba sa Sarangani na gusto Sa mo? Malungon, sa amin po talaga. Kasi yung bahay namin, sa likod doon, bundok na agad. Ay, ganda ng view. Sobrang Fresh, po, parang fresh pagising air. mo. Alam mo yun. Jess, may tatanong ka? Eto. Ay, naku, itinaas masyado. Meron pang question kanina. Meron ba? O sige, ibaba natin. Baba nyo. Ano yung Paano yung question? Jess yung Ayan. pabasa nyo? Number Number 7. Number 7. Ay! O, bakit daw ang ganda mo? May daw ka pa. Daw. Bakit may daw? Basta Bisaya. Guwapa. Gwapa yun. Lagi. Okay. Ayan, gusto ko yung number 10. Ibaba nyo. Ayan, number 10. Ayan, Justin. Okay. Kailan ko huling nakilig? Hirap na hirap. Kaya nga naging nakilig. Kinilig. Ano po, kanina lang po. Tumawag si Mama kasi. Akala ko tumawag si Joshua. Akala ko din. Ang sabi ni Mama. Si Mama. Tapos parang hindi siya din, di makapaniwala sa opportunity na. Ay, grabe. Mama, nanonood si Mama. Hey, Mami, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Uy, congratulations dahil ang ganda-ganda ng pagpalaki mo dito kay Inday. Thank you po. Thank you. Katuwa ka talaga. Thank you po. Inday, saan ka na namin pwedeng abangan? Anong mga pwede mong ibalita muna sa amin? Pwede lang i-review. Yeah, I'm very excited, of course, to work with TV5. Pero ayan, for the meantime, you can follow me sa lahat ng social media pages ko. Sa Inday Fatima Vlogs, also meron akong personal page, Fatima Kate Bisan, and then sa IG, Bisan Fatima, and sa TikTok, Fatima ang Probensyana. Ayan po. So you can follow me, and marami pa tayo. I'm very excited to work with TV5 po. Dagang salamat, Inday. Thank you so much po. Dagang salamat. Thank you po. Okay, and that is it para sa ating Blooming Thursday. Isang makabulahang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!